Kabanata 631. Habang ang iba pang mga lungs ay galit na galit din sa mga provocations ni Yoel, mas alam nila na huwag sabihin ang anuman. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hindi na kailangan iyon, G. Lyle. Mangyaring pigilan ang iyong mga tao, sinabi ng isa sa mga nakatatandang pamilya ng Long pamilya. Ngumiti si Zack bago idinagdag, Yoel. Tigilan mo na ang pagiging bastos. Panipi. Natahimik lang si Yoel sabay sinabi sa kanya na gawin iyon. Samantala, nakatayo si Gerald sa kanto ng malaking golf course sa likod ng kanyang hotel. Parang may hinihintay siya. Papunta na ba ang mga helikopter? Tanong ni Gerald sa pamamagitan ng kanyang telepono. Darating din kami. Sabay na sagot ni na Drake at Tyson. Hindi talaga ginusto ni Gerald na kumuha ng helikopter ngayon. Ngunit pinilit ni Zack na gawin niya ito. Kailangan niyang lumitaw na makapangyarihan upang mapigilan ang lungs. Sa makatuwid, kailangan niyang maging mataas na profile. Dahil haharapin pa rin niya ang Long pamilya, sumang-ayon lang si Gerald. Hindi na niya alintana ang tungkol sa pagpapanatili ng isang mababang profile. Habang hinihintay niya ang kanyang pagsakay, si Gerald ay tumingin sa paligid ng golf course. Maraming mga grupo ng mga tao ang nakakalat sa kurso, tinatangkilik ang kanilang mga individual na laro ng golf. Ang aming taos puso na humihingi ng paumanhin, mabuting mga Ginoo, ngunit kailangan nating malinis sa lalong madaling panahon. Ang golf course, maaari mo bang umalis sa pansamantala? Tutuong, pinagsisisihan namin ang abala, panipi. Ito ang itinakda ng ilang empleyado na i-relay sa mga kasalukuyang naglalaro sa kurso. Umalis na nagsimula lang kami. Panipi, tama iyan. Hindi mo maaasahan na magiging maayos lang kami sa ganyan. Kasama ko pa rin ang aking kliyente. Bigyan mo ako ng contact number ng manager mo. Gusto kong makausap ang manager mo. Panipi, oo, napakalaki ng nabayaran namin upang makapasok sa club at wala kaming karapatang manatili. Siguradong hindi ako aalis. Panipi, galit na galit ang mga customer. Sa wakas nakapaglaro kami kay MS. Karen alam mo, at ngayon, pinapaalis mo kami. Paulit-ulit iyon, sinabi ng isa sa mga batang babae sa halip ayaw. Chase, Sherry, ano sa palagay mo pareho? Hindi pa tayo tapos maglaro. Dahil ang iba ay hindi rin umalis. Dapat tayong magpatuloy din. Sagot ni Chase. Ang partikular na pangkat na ito ay binubuo ng 4 na tao na may 3 babae at 1 lalaki. Ganun pa rin, napakagaling ng asawa mo, MS. Karen, hindi ko sana pinangarap na makarating sa isang kamanghamanghang golf course kung hindi niya kami dinala dito. Sabi ng isa pang babae. Well, kinailangan ng asawa ko na samahan ang isang mahalagang kliyente dito ngayon. Dahil maglalaro sila ng golf at wala kaming ginagawa, naisip ko lang na masarap sa aming lahat na magsama rito. Kahit na lahat kayo ay mga mag-aaral ko lamang sa junior high school, maraming taon kaming nakikipag-ugnay na. Tinatrato ko kayong lahat tulad ng aking sariling mga kapatid. Sagot ni Karen. Nang makita na hindi nila kayang paalisan ang mga customer, umalis na lang ang mga empleyado. Ang kanilang gawain ay hindi upang pilitin ang mga tao na umalis. Kailangan lang nilang bawasan ang bilang ng mga tao sa golf course sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila na nalilinis na nila ang kurso sa lalong madaling panahon. Kung talagang lilinisin nila ang buong golf course, ang gawain ay hindi ibibigay sa mga simpleng empleyado. Wala na sa wakas. Ano ang mga istorbo? Alinmang paraan, pareho. Kayong magpapakasal, tama ba? Habol, Sherry, maaari mong isaalang-alang ang pagkuha dito ng iyong mga litrato sa kasal. Napakaganda ng kurso na kahit na mas maganda ang pakiramdam ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa tanawin na ito. Tuwang-tuwa, na sinabi ng isa sa mga batang babae habang nilalabas ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang paligid. Kukuha ako ng maraming larawan ng telon. Tulad ng narito, at dito, at doon din. Sinabi ng batang babae sa bawat larawan na kinunan niya. Wow! Sabi ng batang babae na wala sa asol. Frozen sa lugar, sinilip niya ang isa sa mga larawan na kuha lamang niya. Ano ang nangyayari, Lucille?
Tanong ni Karen, Sherry, at Chase. Habang nakatingin sa kanya, sa isang gulat na ekspresyon, pagkatapos ay itinuro ni Lucille ang isang direksyon bago sinabi, MS. Karen, lahat kayo, tingnan mo. Ang taong iyon na nakatayo sa di kalayuan. Hindi ba siya katulad ni Gerald? Panipi. Ano, Gerald? Panipi. Nagulat lahat pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa kung saan nakaturo si Lucille. Ito ay totoo ang taong nakatayo sa sulok ng golf course na nakalagay. Ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa ay si Gerald. Siya ba talaga yun? Ano nga ba ang ginagawa niya rito? Takang, tanong ni Lucille. Kabanata 632. Sino ang nakakaalam? Narinig ko na maraming mga tao ang alam niya. Kung hulaan ko, marahil ay narito siya, upang pumili ng mga bola ng golf para sa kanila. Haha, sabi ni Karen. Low ko ang tunog iyan. Naalala ko sinabi niya na gumagawa siya ng sarili niyang negosyo noong huli kaming nagkita sa pagtitipon ng aming klase. Nakakatawa, kinutya ni Lucille. Noong si Gerald ay nasa junior high school pa lang, 3 sa mga tao sa grupo ang kanyang mga kaklase at ang pang-apat ay isa sa kanyang mga guro. Nakilala nila siya sa huling pagkakataon na bumalik si Gerald sa kanyang dating bahay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ang araw na nagkita sila ay nagkataon din ang kaarawan ni Chase. At sa araw na nalaman ni Gerald na ang batang babae na nagustuhan niya noong high school, si Sherry, ay kasama na ni Chase. Maagang umalis si Gerald sa pagtitipon noon dahil walang maraming mga karaniwang paksang pinag-uusapan. Ano pa, nagmamadali si Gerald upang ipagdiwang din ang kanyang sariling kaarawan. Pagkaalis niya, plano ni Chase at ng iba pa na bisitahin ang Sunny Springs. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang hapunan at pagdating doon, nalaman nila na wala nang masyadong titingnan. Noon nang sinabi sa kanila ni Karen na maghintay para sa araw na kailangan ng kanyang asawa na samahan muli ang kanyang kliyente. May hahatid niya sila sa isang 5 bituin na golf course noon. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang mga kaganapan. Kaya, MS. Karen, sa palagay mo dapat ba natin siyang batiin? Tanong ni Lucille. Bakit hindi? Tumingin dyan mga lalaki. Pumipili talaga siya ng mga bola ng golf para sa iba. Sabi ni Karen habang nakaturo at tumatawa. Hoy ikaw, maaari mo bang dalhin sa amin ang bola ng golf na iyon? Panipi, pagbaba pa lang ni Gerald, may umikot na bola sa kanyang paa. Maliwanag na isang batang babae na nagsasanay ng kanyang golf club swings aksidenteng swang ito doon. Isang lalaki sa katinuro si Gerald. Malinaw na nais niyang dalhin sa kanya ni Gerald ang bola, kaya't pasimpleng sinunod ni Gerald ang kanyang mga utos. Ang impyerno, anong uri ng manggagawa iyon? Sabi ng parehas na lalaki habang iginala ang kanyang mga mata kay Gerald. Nako, mahal, huwag kang magagalit, tatakutin mo siya. Panipi, kailangan mong patuloy na magamit ang mga taong tulad niya. Kung hindi siya sapat na disiplina, magpapapayat siya araw-araw. Panipi, pasimpleng ngumiti ng mapait si Gerald nang marinig ang usapan nila. Ayaw niya talagang magsimula ng pagtatalo sa kanila. Habang siya ay babalik sa kanyang unang lugar upang masiyahan sa isang sandaling katahimikan, lumapit sa kanya si Lucille at ang iba. Haha, nagkataon lang, Gerald. Panipi, lahat sila ay nanunood ng mapag-alitan si Gerald matapos na kunin ang golf ball. Una nilang naisip na maayos ang ginagawa ni Gerald sa kanyang negosyo, ngunit nang makita nila ang eksenang iyon, lahat sila ay naging pantay na nasa sabik. Oh, kayo ba? Sabi ni Gerald, medyo nagulat. Hindi lang nandito ang mga ka-high school niya, pati na rin si Sherry, ang babaeng gusto niya noon. Ano, natatakot ka ba na nakita namin ang iyong ginagawa? Akala ko ba gumagawa ka ng sarili mong negosyo? Ito ba ang negosyong iyong pinag-uusapan? Pagkuha ng mga bola ng golf para sa mga tao. Sabi ni Karen habang patuloy sa pangungutya sa kanya. Si Sherry naman, simpleng tumingin sa kanya at umiling. Ang mga taong walang hinaharap ay tiyak na hindi magbabago ng malaki. Karen, narito kayong lahat. Hinahanap ko kayong lahat, sabi ng isang binata na nakasuot ng suit habang naglalakad papunta sa grupo. Ano ito, hobby?
Sa gayon, kulang kami sa isang tagapili ng bola sa gilid namin. Maaari mo ba akong tulungan na kumuha ng isa sa front desk? Panipi, sagot ng lalaki. Haha, may isa dito ngayon. Ang taong ito dito ay naging estudyante ko at ngayon ay kumukuha siya ng mga bola ng golf para mabuhay. Dalhin mo lang siya. Panipi, siya, sige na, sumama ka sa akin. Sabi ng lalaki habang tumango. Papunta kay Gerald. Umiling lang si Gerald bago sabihin, paumanhin, wala akong oras. Tuldok panipi, wala siyang imik. Kabanata 633. Matapos ang pagtatapos ng kanyang pangungusap, simpleng tumabi. Si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Habang naglalaro ang maraming hindi pagkakaunawaan, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na ipaliwanag sa kanila ang lahat. Ano ang problema niya? Tanong ng asawa ni Karen, malinaw na. Naguluhan. Nako, huwag kang mag-abala sa kanya. Ang pagiging uto niya lang. Ulit, sumagot Karen, pantay bilang mapataob. Bigla na lang may sumigaw, mainit di asterisk man. Iyon ay maraming mga helicopter. Panipi, ha, saan? Panipi, banal, mayroong hindi bababa sa 36 sa kanila roon at lahat sila ay bumubuo. Panipi, natigilan ang lahat doon. Bagaman ang lugar na ito ay nakalaan para sa mga mayayaman, ang mga naruroon ngayon ay karaniwang mas bata na nagpapaliwanag ng kanilang pagkabigla. Kahit na si Karen at ang pansin ng iba ay nakuha sa mga helikopter. Hindi ba ang mga helikopter na iyon ay ginagamit ng militar? Hobby, tanong ni Karen, malinaw na boses nito ay nagpapahiwatig. Nang pagkabigla niya, ang kanyang iba pang mga mag-aaral ay sobrang natigilan upang sabihin kahit ano. Siyempre hindi, habang tiyak na sila ay mga helikopter sa antas ng militar, magagamit din ito ng mga mamamayan. Gayunpaman, nagtataka ako kung sino ang maaaring magdala ng napakaraming mga helikopter sa Weston. Panipi, bagaman may kaalaman ng asawa ni Karen, maging siya ay nagulat. Nais kong malaman kung kanino ang mga helikopter para sa ang uri ng pagbuo na ginagawa nila ay maaring mail-alon para sa pinakamayaman sa mayaman, sabi ni Lucille habang tumatalon pataas at pababa. Kinuha pa niya ang kanyang telepono upang kunan ng larawan ang mga ito. Isang kapanapanabik na araw. Mahal, tingnan mo. Malapit na mapunta ang mga helikopter sa golf course, sabi ng ginang na maling pagkakamali sa swing niya. Kanina, hindi nakakagulat na sinabi sa amin ng mga manggagawa na umalis muna. May isang makapangyarihang dapat nandito ngayon. Natutuwa akong hindi kami umalis. Kailangan kong makilala ang taong ito, sagot ng asawa, gulat na gulat. Kahit na sila ay talagang mayaman, hindi sila ganoong kayaman. Paano magkakaroon ng isang tao ng ganoong karaming pera? Magandang araw Ginoo. Maaaring may ideya ka tungkol sa kung sino ang narito ngayon? Tanong ng asawa ni Karen habang papalapit sa mag-asawa. Narinig niya ang mga ito na tinatalakay din. Ang mga helikopter, masasabi niya na sila ay mayaman lamang mula sa kanilang pananamit na humantong sa kanyang palagay na malamang na malalaman nila ang tungkol sa sitwasyon. Si Karen at ang iba pa ay sumunod lamang sa likuran niya. Hindi ko talaga masabi, nakangiting sagot ng lalaki. Ang asawa ni Karen ay nagsimulang gumawa ng kaunting pakikipag-usap sa lalaki tungkol sa mga mayayamang tao na naninirahan sa Weston. Si Chase at ang iba ay nakatingin lamang sa kanila na may paghanga. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng mga matagumpay na tao. Maaari silang lumikha ng isang pag-uusap sa labas ng pinakasimpleng bagay. Ito ang totoong kapangyarihan ng pagkakaroon ng mga koneksyon. Kung sa bagay, si Chase ay hindi makakapunta sa isang mataas na klase na lugar kung hindi siya malapit kay Ms. Karen. Kahit si Lucille ay ipinagmamalaki na nandyan. Sa paglaon, ang mga helikopter ay nagawang bumuo at lahat sila ay nakarating sa golf course. Ang bawat isa sa golf course ay napuno ng kaguluhan. Kahit na ang mga nanatili sa loob ng hotel ay lumabas upang manood. Tingnan mo dyan, ang ilang mga tao ay lalabas mula sa isang helikopter. Panipi, si Drake at Tyson iyon. Pareho sa kanila ay humahantong sa isang hilera ng mga tanod mula sa isa sa mga helikopter. O aking Diyos, sobrang astig at gwapo nilang lahat. Sigaw ni Lucille na tuwang-tuwa.
Kahit na si Sherry ay napalabo sa paningin ng mga tanod. Gayunpaman, simpleng hindi sila pinansin ni Drake at Tyson. Matapos magsuot ng ilang salaming pang-araw, naglakad sila patungo kay Gerald. Ano, si Karen at ang iba pa ay lubos na nalito. Ginoo, Crawford, sigaw ni Drake, Tyson, at lahat ng iba pang mga tanod na magkasabay. Natutuwa na makita na nandito kayong lahat. Sagot ni Gerald, habang tumatango. Mr. Crawford. Kabanata 634. Si Karen at ang iba pa ay labis na nagulat nang marinig nila ang pagsisigaw ng pangalan. Ano ang nangyayari, bakit nila tinawag si Gerald bilang G. Crawford? Nandito ba talaga ang mga helikopter na iyon upang kunin si Gerald? Ang lahat sa kanila ay may kirot na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at lalo na ito para sa mga batang babae sa pangkat. Ang sakit na naramdaman nila ay matindi. Kung sa bagay, lahat silang tatlo ay patuloy na minamaliit si Gerald. Hindi lamang sila makapaniwala na siya talaga ay isang napakalakas na tao. Imposible. Paano posible ang anuman? Sabi ni Lucille. Hindi man lang nag-abala si Gerald sa pagtingin sa kanila. Handa na siyang umalis. Gerald, sigaw ni Lucille, desperado sa boses. Oo, sagot ni Gerald nang humarap ito sa kanya. Ikaw, ang mga helikopterong ito, dumating sila upang sunduin ka, tanong ni Lucille sa kinakabahang tono. Yep, sabi ni Gerald habang medyo tumango. Sumulyap siya sa kina Sherry at Karen, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Isinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, sa wakas ay lumakad siya patungo sa helikopter, sinalubong ng isang hilera ng mga tanod. Tungkol naman sa batang mag-asawa mula kanina, pareho silang parehas na gulat at takot. Nag-order sila ng isang malaking boss na kunin ang kanilang golf ball para sa kanila. Gayunpaman, si Gerald ay tamad na tamad upang hindi na mag-abala sa kanilang mga reaksyon. Hindi na siya gulo ng dati tulad ng dating sa kanya na ipinapakita ang kanyang kayamanan. Habang nagpatuloy na tumitig sina Sherry at Karen sa pagkalito, hindi nagtagal ay tumakas muli ang mga helikopter. Bumalik sa birthday party ni Eunice, si Eunice ay labis pa ring naguluhan matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yoel at Aiden. Dagdag sa sinabi ni Harry kanina, maramdaman ni Eunice na may isang bagay na hindi tama. Ito ay dahil habang ang mga tao ni Gerald ay mukhang handa silang magdulot ng gulo, si Gerald mismo ay hindi pa dumating. Sa palagay ko si G. Crawford ay tiyak na darating upang agawin ang nobya. Siguradong pupunta siya para kay MS. Gia, Panipi, tama iyan. Napakaganda niya. Dagdag pa, ang Crawfords at ang Longs ay may sama ng loob sa bawat isa sa mahabang panahon. Hindi nakakagulat na labis na nababagabag si G. Crawford. Panipi, sa sandaling iyon, halos lahat ng tao doon ay nakikipagtsismisan. Ano ang dapat nating gawin, Eunice? Ang tanong ay nagmula kay Melissa na palapit lang sa kanya. Kung, sa bagay, hindi lang si Eunice ang nakatalikod kay Gerald. Ginawa din ito ni Melissa. Lalo siyang nag-aalala matapos makita kung ano ang nangyari. Kanina, pinag-trato siya ng mabuti ni Gerald. Nagpunta pa siya sa kaganapan na inayos niya upang may save lamang ang kanyang mukha. Habang nagdamdam siya ng pagkonsensya dito, pinili pa rin niyang tulungan si Eunice sa huli dahil walang background si Gerald tulad ng Long family. Ang sitwasyon doon ay sobrang awkward ngayon. Walang nang ahas na magsalita hanggang sa magsalita ang isa sa mga nakatatanda ng Long pamilya na si Jerry Len. Lahat po, ngayon ay kaarawan ng batang Master Long. Napakagandang tanawin, nakikita tayong lahat dito ngayon. Kahit na si G. Lyle ay narito upang ipagdiwang ang napakagandang okasyon na ito sa amin. Sa makatuwid, masaya akong inihayag na opisyal naming binibili ang Wayfair Mountain Entertainment bilang aming pangunahing proyekto sa pamumuhunan. Susunod, ipapakita ko sa inyong lahat ang aming mga sumusunod na plano sa negosyo para sa Mayberry. Sabi ni Jerry habang nakatingin kay Zach. Ano? Ang bawat tao roon ay nagsimulang mapagkanto na ang Longs ay seryoso sa paghihiganti matapos na mapilit ni Jessica na iwanan ang Mayberry sa nakaraan. Alam din nila na nagsalita lamang si Jerry dahil ang Long pamilya ay
Mayroong isang bagay na ipinakita sa kanilang lahat. Ngunit ano ito? Nang makitang mausisa ang lahat, pumalakpak kaagad si Jerry. Ilang sandali lamang, maririnig ang pag-drone ng mga helikopter na nagmula sa mga bundok. Hindi nagtagal bago makita ng karamihan ng tao ang 6 na mga helikopter na dumadaan sa itaas ng Wayfarer Mountain Entertainment. Ang isang rolyo ng pulang satin na nakasabit sa ilalim ng bawat helikopter at ang bawat rolyo ay nagtataglay ng isang individual na salita. Kapag naayos ng maayos, bubuo sila ng pangalan ng proyekto ng Long Pamilya. Ginawa rin ito ng mga rolyo ng satin na parang 6 na pulang dragon ang lumilipad sa langit. Banal, iyon ang pangkat ng helikopter ni Master Long, ang Flying Dragon Fleet. Bihira siyang gumagamit ng alinman sa mga ito at inilalabas lamang ang 6 sa malalaking okasyon. Malaki ang halaga ng bawat helikopter. Panipi, ang Long Pamilya ay may tulad dakilang kapangyarihan. AY635AY. Wow! Habang natatakot si Melissa noong una, laking gulat niya sa kanyang takot nang makita niya ang mga helikopter na lumilipad sa langit. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat, ang Long Pamilya ay tila sa wakas ay pinamamahalaang upang isave ang kanilang sarili ng ilang mga mukha. Ngumiti ito ng masaya kay Jerry. Gayunpaman, labis na ikinalulungkot ng lahat bago maipakita ng maayos ng mga helikopter ang mga salita sa mga pulang satin roll. Lahat ay agad na lumapag sa halip. Ha! Anong nangyayari? Tanong ng isang tao, gulat na gulat. Ang impyerno, mabilis. Tingnan mo kung ano ang mali. Sigaw ng ibang tao mula sa gilid. Nasa oras na iyon nang makita ang isang nakakagulat na paningin. Mula sa malayo, ang isang maliit na piraso ng itim na tila nabuo sa kalangitan, at ito ay dahan-dahang lumalaki habang ito ay mabilis na lumapit sa Wayfarer Mountain Entertainment. Ang tuldok na pinag-uusapan ay ang 36 na helikopter ni Gerald, habang wala sa mga helikopter ang tumingin bilang kamangha-mangha ng mga nagmamay-ari ng Long Pamilya. Sa huli, 36 na mga helikopter ang higit na mas malaki kaysa sa 6 lamang. Ano ang nangyayari sa mundo? Kaninong mga helikopter? Ang mga iyon, panipi, ang bawat isa ay napuno ng kuryosidad sa pagtayo nila. Hindi nakakagulat na ang 6 na mga helikopter ay nakalapag kaagad. Sa paglingon ni Jerry kay Eunice, lubos na nalilito, nakikita niya na ang sariling mukha ni Eunice ay pumuti na tulad ng isang shit. Ganon din kay Xavier. Ano ba? Sabi ni Xavier habang siya bumangon din mula sa kanyang kinauupuan. Sa Yanken, ang Long Pamilya ay parehong mayaman at makapangyarihan, kaya't kaya nilang kayang bayaran ang 6 na marangyang helikopter na iyon. Ang mga helicopters na pagmamayari nila ay hindi regular sa anumang paraan. Hindi sila basta mabibili sa palengke. Hindi kahit na ang lahat mula sa pamilya ay maaaring umupo sa kanila, ngunit pinaswerte si Xavier na sumakay sa isa sa kanila ng isang beses. Sa kabila ng lahat ng iyon, talo pa rin sila sa bilang. Sino ang makakaisip na mayroong isang taong mas malakas pa sa kanila? Sino ito? Ang bawat tao'y nagkagulo pa sa eksena. Lahat maliban kay Gia. Alam niya para sa isang katotohanan na si Gerald ang umaayos ng buong eksena. Ang isa sa mga helikopter ay dahan-dahang bumaba bago tuluyang lumapag sa labas mismo ng pasukan ng function hall. Nang nasa lupa na ang helikopter, dahan-dahang lumabas dito si Gerald. Kasama niya, sina Drake, Tyson, at Harry. Ginoo, Crawford. Oh my God, siya talaga. Sigaw ng ilan sa mga tao. Natuwang-tuwa, nakangiti lang ng ngiti si Gerald. Habang sinusubukan pa ring pigilan ng mga bodyguard ng Long Pamilya ang mga tao ni Gerald. Bago ito, sa oras na makita siya, agad na tumabi ang mga tanod. Ginoo, Crawford, Crawford, panipi. Sa kabilang banda, ilan sa mga mayayamang negosyante doon ay sinisigaw na ang kanyang pangalan. Si Gia mismo ang tumawag sa kanyang pangalan sa banayad na tono. Gerald. Medyo nagulat si Gerald nang makita siya. Dahil nandyan lang siya upang lumikha ng gulo para kay Eunice, hindi niya talaga inaasahan na makita doon si Gia. Manam, sabi ni Gerald habang tumango ito ng bahagya bago lumakad papunta sa kanya.
Natahimik ang buong hall. Ngayon ang araw na ipinakita ng Crawfords ang kanilang totoong kapangyarihan, at sila talaga, napakalakas. Payagan akong sabihin ng ilang mga salita, Eunice. Sabi ni Gerald, habang si Eunice sana ang magiging pansin ng araw, simpleng tapik. Siya sa balikat ni Gerald bago sumenyas na tumabi siya. Galit lang ang titig ni Eunice sa kanya. Hindi pa siya ginagamot ng ganito dati. Ang ugat na kinailangan ni Gerald na sabihin sa kanya. Na tumabi, malinaw na pinapahiya siya ni Gerald. Gayunpaman, simpleng hinawakan ni Jerry sa braso si Eunice at hinayla ito. Ito ay maliwanag, hindi bababa sa ngayon, na ang Long ay hindi magagawang manalo ng laban kay Gerald at sa kanyang mga tao. Pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Melissa na ang mukha ay pinatuyo ng lahat ng kulay. Ngumiti siya sa kanya bago sinabi, lahat. Kaarawan ni Eunice. Ngayon at ang ibig kong sabihin ay walang pinsala. Dumating lang ako upang magbigay sa kanya ng ilang regalo. Naturally, ang mga regalo ay para din sa pamilyang Owens na nagkaroon ng isang malaking hindi pagkakaunawaan sa akin. Panipi, present, panipi. Ang bawat isa ay labis na nagtataka. Ang mga Owens mismo, kasama si Rosalie, ay nakaupo mismo sa tabi niya. AY636AY. Habang ang Owens ay walang sinabi kahit ano mula sa simula pa. Lamang, si Rosalie ay nakatingin kay Gerald na may mga mata na puno ng puot mula sa sandaling siya ay lumitaw. Kung nais ng Crawfords na magdulot ng gulo ngayon, hindi talaga magagawa ang mga Owens tungkol dito. Naniniwala ako na ang ilan sa inyo ay maaaring narinig na tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ko at ng mga Owens, at sigurado akong nais ng lahat na malaman kung ano ang eksaktong nangyari. Mga kababaihan at Ginoo, iniharap ko sa iyo ang katotohanan. Natatawang sabi ni Gerald. Sa sandaling sinabi niya iyon, kinuha iyon ng mga tauhan ni Gerald bilang kanilang pahiwatig upang magsimulang maglaro ng isang video. Inaasahan ito sa malaking screen na matatagpuan sa harap ng venue. Sa video, makikita ang isang kotse na nakapark sa isang tulay. Gabi, na at pareho sina Eunice Long at Melissa Wayham na naruroon. Makalipas ang ilang sandali, isang kotse ang nag-drive patungo sa kanila at palabas ng director ng Mayberry News. Lisa, iiwan ko sa iyo ang bagay tungkol kay Rosalie. Ang iyong trabaho ay ang pagsamasamahin siya at si Gerald sa isang silid. Tulad ng sa iyo, G. Litch. Ang iyong trabaho ay ilantad sila kapag magkasama sila. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Ako na ang bahala rito. Ginagarantiyahan ko na walang paraan na malilinaw ni Gerald ang kanyang pangalan dito. Panipi, walang problema, G. Long. Habang nagsimula silang magsalita tungkol sa iba pang mga bagay. Sa video, si Rosalie at ang iba pang mga Owens ay tumayo na sa galit. Pinandilatan pa ni Rosalie ng mga punyal si Lisa, namumula ang mga mata sa galit. Habang ang mukha ni Lisa ay mapula bilang isang kamatis, si Eunice ay namamatay ng mapotla. Ang tagpuan na iyon ay dapat na isang lihim. Paano sa lupa? Nakakuha si Gerald ng kuha ng eksenang iyon ng maaga. Ito ay imposible. Sinuri ni Eunice ang karamihan bago tuluyang ibinaling ang tingin kay G. Leach. Nakatayo siya sa grupo ng mga tao na nakarating. Kasama si Gerald. Paano ka, G. Leach? Paano ko magawa hayop ka? Hindi, mas malala ka kaysa sa isang hayop. Alam mo, mula sa pagkakataong nakilala kita, alam kong hindi ka mabuting tao. Ninis na sagot ni G. Leach. Si G. Leach ay isang tusong tao na madalas na nagtatrabaho kasama ang dalawang mga tali sa kanyang bao. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nakapagtrabaho kasama ang isang tulad ni Eunice Long, Jerry Len, Eunice Long, at Melissa Wayham. Lahat kayong tatlo ay halos nadungisan ng pangalan ng pamilya Owens sa nakakahiyang kilos na ito. Hindi ka papayag ang aming pamilya na makawala ka rito. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin para sa aming hindi pagkakaunawaan sa iyo, G. Crawford. Ngayon, kung patawarin mo kami, aalis na kami kaagad. Panipi, isa-isang, ang mga miyembro ng pamilya Owens, kasama si Rosalie, ay tumayo at umalis sa galit.
Sa pamamagitan ng Diyos, Eunice Long is a sa asterisk mabag. Panipi, maraming mga kilalang tao at negosyante ang nagsismismas din. Tungkol sa kanya, ikaw na anak ng ab asterisk Turk. How dare you? Ungol ni Eunice. Habang padabog papunta kay Gerald, galit na galit. Gayunpaman, bago pa man niya mahawakan si Gerald, sinalubong siya ng isang malakas na sipa. Napakalakas nito na nararamdaman ni Eunice ang dugo sa kanyang bibig. Pagtingin ko, na-realize ni Eunice na ang silhouette na nakita niya bago sinipa ay si Drake pala. Sa pagsasalita nito, mayroon akong isa pang regalo para sa natitirang mga negosyante mo rin. Nakangiting sabi ni Gerald. Sa sandaling marinig nila siya na sinabi na, ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa screen, lahat sila ay puno ng pag-asa. Ang susunod na segment ay tila lihim na kinukunan sa isang window. Sa gabi, ang nilalaman ng video ay labis na hindi naaangkop, upang masabi lang, ang isa sa mga mayayamang dumalo ay partikular na nagalit habang pinatugtog ang video. Binalingan niya ang tingin sa magandang dalagang ginang na nakatayo sa tabi niya bago hinampas sa pisngi. Mahiya ka, angal ng parehong lalaki. Ang mga nilalaman ng video ay hindi talaga kailangan ng karagdagang paliwanag. Mahalaga, ngayon, ang lahat ng mga dumalo ay ipinapakita ang bawat solong maruming maliit na bagay na nagawa ni Eunice dati. Kahit na si Jerry at ang iba pang mga ulo ng Long pamilya ay naiinis. Sa kanilang nakita, namumula ang kanilang mga mukha. Ngayon, ang pangalan ng kanilang pamilya ay ganap na nadungisan. Maraming tao ang nawala na ang kanilang respeto sa Long pamilya. At ang lahat ay dahil kay Eunice Long. Kahit na mamatay ako ngayon, humihiling ako ng masusing paliwanag mula sa Long pamilya. Sigaw ng isa sa mga negosyante. Nagalit na galit. Ang pagkasuklam at puot ay makikita sa mga mata ng lahat ng iba. Pang mga mayayamang dadalo. Tito Len, kailangan mo akong tulungan. Inaayos na ako dito. Ang lahat ay isang detalyadong pag-set up. Sigaw ni Eunice sa takot. At dito naisip kong ikaw ang pinakamatalino sa tatlong magkakapatid. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging panghuli na pabagsak. Iniuulat ko agad ang bagay na ito kay Lolo Eunice. Sabi ni Jerry habang kumikintot ang sulok ng labi. Okay, sige, ayusin ang mga tao. Siya nga pala, may isa pang video na nais kong ipakita ng partikular sa Long pamilya. Medyo kamakailan lang ang video kaya sigurado akong mas matutuwa ang iyong lolo kapag nakita niya ito. Sabi ni Harry. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, nagsimulang tumugtog ang susunod na video. Lolo, mabagsik ako. Lolo, malupit ako. Panipi. Sa video, makikita si Eunice na tila sumisigaw para sa kanyang lolo. Nang 3 beses sa isang hilera habang siya ay nakaluhod. Mukha namang handa siyang sumabog sa galit. Pagkatapos ay, tinuro niya si Eunice, nanginginig ang kanyang daliri sa sobrang galit. Ikaw. AY637AY. Hindi inaasahan ni Xavier na pupunta sa ganitong paraan. Nais lamang niyang gamitin ang oportunidad na ito upang mapalawak ang kanyang social circle sa mga dadalo. Kung hindi dumalo si Gerald sa kaganapan, magiging maayos ang plano niya. Walang sinumang maaaring asahan na ang kaganapan ay magtatapos sa isang baluktot na sitwasyon. Manalo ka. Ikaw ay isang kahihiyan sa Long family, Eunice Long. Hindi ako makapaniwala na gagawin mo ang ganoong bagay. Panipi, naiinis na sabi ni Xavier habang dinuraan siya nito. Ang kanyang tugon ay isang agarang sampal sa mukha mula kay Eunice. Ang mga mata ni Eunice ay namula sa dugo habang si Xavier, na nasobrahan ng lakas ng sampal, ay nahulog sa ibabaw ng isa sa mga mesa. Ikaw F*** et Sting B** Turk. Panatilihing nakasara ang iyong bibig. Ang ginagawa mo lang ay mag-rumble on and on. May sakit ako sa lahat. Nang yan, sino sa palagay mo ay para mo rin akong i-lecture ng ganyan? Minsan ko lang ito sinasabi. Ikaw ang aking hipag dahil lamang sa kinilala kita bilang bahagi ng aming pamilya. Kung hindi kita pinasok, magiging ligaw ka na lang din at sinusubukan mong makarating. Panipi, ikaw ang naglakas loob na patulan ako. Sabi ni Xavier, habang nakahawak sa pisngi niyang pisngi na hindi makapaniwala.
Ang sulok ng labi ni Xavier ay nagsimula na ring dumuygo. Hindi na rin nag-abala si Jerry na sabihin kahit ano pagkatapos nitong masaksihan ito. Ang Long pamilya ay napakalaking. Ang pagiging isang pamilya na may 3 apo na magiging tagapagmana sa hinaharap. Ang pamamahagi ng kayamanan at kapangyarihan ay medyo komplikado, habang si Jerry mismo ay hindi isa sa 3 batang tagapagmana ng Long pamilya. Ipinadala nila siya sa oras na ito upang pangasiwaan ang mga bagay. Matapos makita kung paano kumilos si Eunice, galit na galit sa kanya si Jerry sa pagdungis sa pangalan ng Long pamilya. Pagkatapos ay muli kung si Eunice ay mawalan ng pabor sa iba pang mga miyembro ng pamilya, maaari pa ring magkaroon ng pag-asa para kay Jerry. Dahil wala namang kaugnayan si Jerry kay Xavier, wala talaga siyang pakialam sa kanya. Sa oras na iyon, ang video mula dati ay nagpe-play pa rin sa screen. Si Gerald mismo ang nanunood ng paglalahad ng sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata sa isang walang malasakit na pamamaraan. Wala na sila ni Xavier sa isang relasyon. Huminto na rin siya sa sisihin ang sarili niya sa naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Hindi na talaga kailangan na makonsensya siya sa isang babaeng kagaya niya. Inaasahan lang ni Gerald na hindi na siya muling aapak sa mundo niya. Mas makabubuti sa kanila na humayo sa kanilang magkakahiwalay na paraan. Ano ang isang komplikadong sitwasyon? Ikaw, pinakain at binihisan ka ng Long pamilya. Ang mga bagay ay hindi nawala sa ganitong paraan kung nakikinig ka lang sa akin. Ito ang ganap mong kasalanan, Turk. Sigaw ni Eunice. Habang sinampal ulit siya nito, walang humakbang upang tulungan siya, maging ang kanyang nakababatang kapatid na nakatayo sa tabi niya. Naparalisa siya sa takot. Habang patuloy si Xavier sa pagkapong ng pisngi, tumingin siya kay Gerald. Umiwas lang si Gerald na makipag-eye contact sa kanya. Sa sandaling iyon nang maunawaan niya na walang darating na tutulong sa kanya, pasimpleng tumango siya bago tumakbo palabas ng hall habang pinupungay ang mga mata. Pagkaalis na lang niya, isang bote ng alak ang bumagsak sa ulo ni Eunice. Ang isa sa mga negosyante ay humakbang upang labanan si Eunice. Nang makita ito, simpleng nakatingin sina Zack at Gerald nang nakangiti. Ang dalawa sa kanila saka umiling bago lumipat sa gilid upang mapanood ang paglaban. Salamat sa nangyari ngayon, sabi ni Gia habang papalapit kay Gerald. Ano ang pinapasalamatan mo sa akin? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mahina. Para sa pagtulong sa akin. Sa tingin ko may naiintindihan ka, Gia. Hindi ako partikular na naglalayong tulungan ka. Pumunta lang ako dito para linisin ang pangalan ko. Nakangiting sagot ni Gerald. Sinimulan niyang akayin ang mga tauhan niya palayo sa eksena. Ganap na nalalaman ni Gerald na ito lamang ang simula ng kanyang pagtatalo sa Long pamilya. Sinabi na sa kanya ni Zack ang tungkol sa mga nakaraang pagtatalo ng Crawford sa kanila. Ngayon na wala ang kanyang kapatid na babae, ang Long pamilya ay tiyak na magpapatuloy na subukan upang makuha ang kanilang paghihiganti para sa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Mula sa pagbili ng Wayfair Mountain Entertainment hanggang kay Eunice na sinusubukang i-frame siya. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan lamang ng maraming bagay na darating. Kabanata 638. Pangunahing layunin ni Gerald na dumalo sa kaganapan upang takutin lamang sila. Nais niyang malaman ng mga Long na nakikipag-usap sila sa maling tao, at dapat nilang suriin muli ang kanilang desisyon na ituloy ang kanilang paghihiganti laban sa kanya. Ngayong natapos na niya ang nais niyang gawin, handa na si Gerald na umalis. Ilang sandali matapos sumakay sa kanyang kotse, napansin niya na may isang taong nagbubuntot sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang salamin sa likuran, napagtanto niya kung sino ang nasa kotse, kaya't simpleng binigyan niya ng pansin ang sasakyan. Pagdating niya sa pasukan ng hotel, papasok pa lamang si Gerald. Nang may tinig ng isang batang babae ang tumawag sa kanya. Plano mo bang huwag mo na lang akong pansinin? Magpakailanman, Gerald. Siyempre, ang nasa sasakyan kanina ay si Gia. Walang dahilan para mapanatili namin ang aming relasyon. Hindi ka na rin dapat kalokohan ni Eunice, kaya hindi ba sapat iyon? Sagot ni Gerald.
Hindi ba pwedeng maging magkaibigan na lang tayo? Sagot ni Gia. Hindi siya nasisiyahan sa pagtrato sa kanya ni Gerald. Huminto sandali, tuluyang lumingon si Gerald at pasimpleng lumayo sa kanya nang hindi na umimik pa. Ang totoo, medyo nababagabag si Gerald sa buong bagay. Kung, sa bagay, mabait na tao si Gia at mabuti pa ang pagtrato nito sa kanya. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag sa kanyang desisyon. Hindi na niya kayang maging masugid na tao dati. Tumigil ka dyan kaanak ni Ab *Turk. Sigaw ni Tammy habang humihimas at nagpupuyat habang tumatakbo papunta kay Gerald. Napakasama mong tao, Gerald. Paano mo ito nagawa kay Gie? Alam mo ba kung gaano niya palaging binabanggit ang iyong pangalan sa harap namin? Habang totoo na nagkakaproblema ka sa hindi pagkakaintindihan sa iyo ni Gia, dapat mo ring malaman kung gaano kalubha ang kalungkutan ni Gia. Napunta pa siya upang hanapin si Rosalie sa pag-asang patawarin kanya at hindi na ituloy ang usapin. Kahit na ang Owens ay hindi nangako sa kanya na patawarin kanila, hindi pa rin nangangahulugang maaari mo siyang tretuhin ng ganito. Sigaw ni Tammy. Ito ay totoo sa araw na nangyari ang insidente, personal na nakilala ni Gia si Rosalie. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang Owens ay nag-atubili na bitawan ng bagay na mas madali. Bukod doon, may mga bulong-bulungan sa Mayberry na girlfriend mo si Gia. Naisip nilang lahat na ang kadahilanan na dumalo ka sa seremonya ng kaarawan ni Eunice ay upang gumawa ng isang eksena. Alang-alang kay Gia, habang alam ko na ang mga alingaw ay hindi nakakaapekto sa iyo, naisip mo ba talaga kung ano ang pagdaranan ni Gia ngayon? Paano ang tingin sa kanya ng Long pamilya? Ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Gia ngayon? Panipi, tama na, Tammy. Alam ko na kung bakit hindi ako pinapansin ni Gerald, sabi ni Gia habang pinupunasan ang luha niya. Nakatitig ng diretso sa kanya, pagkatapos ay idinagdag ni Gia. Ako, alam kong naging makasarili ako. Gayunpaman, mayroon akong isang pangwakas na kahilingan mula sa iyo, Gerald. Naaalala, ang oras na ako ay naospital pagkatapos na inagaw. Sinabi mo sa akin na gagawin mo ang isang bagay para sa akin hanggat maaari mo itong pamahalaan. Sabihin mo sa akin Gerald, nananatili pa rin ba ang pahayag na iyan? Panipi, it does, sagot ni Gerald sabay tango. Naalala din ni Gerald na lumipat si Gia upang hanapin siya noon upang makatakas sa kasal. Kapag dumating siya sa Mayberry, siya ay inagaw dahil hindi niya ito binigyan ng pansin. Sinisisi niya ang kanyang sarili para sa buong sitwasyon noon, kaya't sinabi niya sa kanya na maaari siyang gumawa ng isang solong kahilingan na susubukan niyang tuparin. Sa oras na iyon, mapaglarong sinabi ni Gia na dahil si Gerald ang nagmungkahi nito, hindi siya pinahihintulutang bawiin ang sinabi niya. Gayunpaman, alam ni Gerald na sinasadya niya ang bawat salita na sinabi niya. Habang ang pangakong iyon ay natulog sa lahat ng oras na ito, sa wakas ay muling lumitaw muli. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Hanggat kaya ko ito, tutulungan kita sa iyo, sabi ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, isang pangako ay isang pangako. Bilang karagdagan, hindi lang kinaya ni Gerald na masira pa ang puso niya. Ni hindi na niya alam kung paano siya tanggihan pa. Mabuting malaman yan. Makatiyak ka, sa sandaling natupad mo ang pabor na iyon, hindi na kita muling pagsamin. Mawala ako sa buhay mo para sa kabutihan. Panipi, kaya, ano nga ba ang pabor? Gusto kong pakasalan mo ako. Halika ulit. Kasal. Panipi, sa kabila ng paghahanda ng pag-iisip sa sarili para sa kung anumang ibabato sa kanya, natapos pa rin ang pagkabigla ni Gerald nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi na kailangang matakot. Hindi ko ibig sabihin ng isang tunay na kasal. Kailangan ko lang kayo upang peke ang isang kasal. Sa akin sa harap ng pamilya Owens at Long. Magagawa mo ba iyon? Para sa akin? Tanong ni Gia. Kabanata 639. Para kay Gia, ang kanyang hiling ay medyo simple. Naintindihan niya na hindi siya perpekto, ngunit napakasama ba niya na hindi man lang siya gusting tingnan ni Gerald sa huling pagkakataon. Sa ganoon paman, pinasama nito ng kaunti ang pakiramdam niya
Dahil handa pa rin siyang isaalang-alang ang pabor niya. Mula sa kanyang pananaw bilang isang batang babae, kahit na ang pagtupad sa kahilingan ay hindi ganap na bibigyan ng kanyang kasiyahan, ito ang nag-iisang paraan para sa kanya na tuluyang tapusin ang kanyang relasyon kay Gerald. Hindi talaga niya sinusubukan na sabuatan ang anumang masama. Pasimpleng nais ni Gia na may gawin si Gerald para sa kanya. Upang mapatunayan na alaga pa rin siya sa kanya, sa anumang swerte, inaasahan niya na sa wakas ay masisiyahan siya. Iyon ang buod ng kung bakit niya hiniling ang kahilingan. Gayunpaman, kitang-kita si Gerald tungkol sa pagsang-ayon dito. Habang siya ay nagkunwaring mga kasintahan ng ibang mga tao dati. Sa nakaraan, ang mga pabor na iyon ay hindi masyadong mahirap para sa kanya na hawakan. Ito ang pinakamaliit na magagawa niya upang matulungan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ang paggawa ng kasal sa isang kasal ay isang ganap na naiibang bagay. Ito ay magiging isang bagay na talagang mahirap para kay Gerald na umalis. Habang mapipili niyang tanggihan ang kanyang hiling, kinilala niya na nangako talaga siya na tutuparin ang isang solong kahilingan mula sa kanya bago ito. Ano pa, wala siyang sama ng loob kay Gia. Si Gerald mismo ay matapat na nakahawak pa rin sa parehong damdamin ng pasasalamat at panghihinayang sa kanya. Talagang kahit na ito ay isang peking kasal lamang, wala na akong hihilingin pa pagkatapos nito. Kakailanganin ko ang isang araw upang maghanda para dito, ngunit bago iyon, sabihin mo sa akin. Handa ka bang tuparin ang aking hiling? Muli, inuulit ko ang aking pangako na hanggat gagawin mo ito para sa akin sa oras na ito, hindi nakita guguluhin sa hinaharap. Sabi ni Gia habang nagsisimulang lumuha ang mga mata, panipi tuldok-tuldok. Matapos ang isang mahabang, nakakagulat na paghinto, sa wakas ay tumango si Gerald bilang pagsang-ayon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Dagdag ni Gerald. Ipagpatuloy mo, sagot ni Gia habang kinakagat ang ibabang labi. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga salita ng ilang sandali, sinabi ni Gerald na, maliban sa pamilya Long at Owens, wala nang ibang dapat malaman ng tungkol sa peking kasal. Sumasang-ayon ako sa iyong termino. Matapos sabihin iyon, huminga siya ng malalim bago maglagay ng isang malabong ekspresyon sa kanyang mukha. O sige, G. Crawford, hindi na ako magtatagal sa iyong oras. Ngayon, gaganapin ito bukas at huwag mag-alala tungkol sa mga kaayusan. Ako na mismo ang bahala sa magpahinga. Panipi, nang matapos ang kanyang pangungusap, umalis na sina Gia at Tammy. Si Gerald naman ay nahiga sa kanyang kama pagkagaling niya sa kanyang silid sa hotel. Siya ay patay na pagod at nais na kahit papaano makapagpahinga ng kaunti. Minsan habang nagpapahinga siya, narinig niya ang katok sa pinto. Nang buksan niya ito, sinalubong siya ng matanda. Apo, Ginoo, mabilis. Bakit ka nandito? Tanong ni Gerald habang mahinahon siyang ngumiti. Ang matandang nakatayo sa harapan niya ay hindi ordinaryong tao. Sa katunayan, hindi na rin siya pulubi. Dahil tinulungan siya ni G. Mabilis noon, bilang kapalit, lubos na tinrato siya ni Gerald. Hindi lamang ipinangako ni Gerald na ibabalik siya sa kanyang bayan sa Salford, binigyan pa niya siya ng pera at inutusan ang kanyang mga tauhan na alagaan siya ng mabuti. Matapos makilala siya ng kaunti, natanggap din niya ang pangalan ng matanda. Ang kanyang buong pangalan ay Finlay Quick, isang pangalan na parang kahanga-hanga. Marahil ay sa katandaan ni G. Quick na nagparamdam kay Gerald, na parang siya ay walang ulo. Nahirapan si Gerald minsan na makilala kung alin sa sinabi ni G. Mabilis na totoo o hindi. Sobrang naawa sa kanya si Gerald. Anuman, nagulat siya na hindi pa nakabalik si G. Mabilis, medyo mahiwaga ang matanda. Tiyak na mahahanap niya si Gerald saan man siya naruroon. Sinabi mo na babalik tayo. Nakangiting sagot ni G. Mabilis. Ako, sa gayon oo, pupunta ako sa Salford, ngunit bukas lamang o. Sa susunod na araw, medyo maayos na sa akin iyon. Hihintayin kita. Gayon din, kung hindi mo ako isipin na maging isang pasanin, maaari din kitang tulungan. Ang ngiti sa mukha ni G. Quick ay nanatili habang sinabi,
Niya iyon. O sige, naiintindihan ko, G. Mabilis. Sa ngayon, malamang, na makapagpahinga ka muna. Bayaran ko ang iyong pagkain mula sa nagdaang ilang araw sa lalong madaling panahon. Sabi ni Gerald, habang umiling na may bahagyang mapait na ngiti. Hihintayin kita nun. Tandaan, bukas o sa susunod. Mabilis na, sagot ni G. Mabilis na lumabas ng silid. Naturally, hindi papayagan ni Gerald ang matandang lalaki na maghanap ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ilang beses na siyang natulungan ni G mabilis. At tunay na nagpapasalamat si Gerald sa kanyang tulong. Naalala niya ang oras nang napapaligiran siya sa hotel. Kung hindi, nagmadali si G. Mabilis upang iligtas siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging sa kanya? Kabanata 640. Gayunpaman, dahil sa kanyang katandaan at pamumula ng ulo, medyo isang kaguluhan kung susundan siya ni Gerald sa paligid. Hindi sinusubukan ni Gerald na maging bastos, ngunit hindi niya matiis ang pag-iisip na pahintulutan siyang maghirap. Umaga kinaumagahan, nakatanggap si Gerald ng tawag mula kay Tammy. Siyempre, tumawag siya upang talakayin ang pekeng kasal. Upang mailihim ang kasal sa publiko, hindi sinabi ni Gerald kay Zach o Michael tungkol dito. Naintindihan ni Gerald ang pangangatuwiran sa likod ng kahilingan ni Gia. Ang pangunahing layunin ng pekeng kasal ay ipaalam sa Lungs at Owens na sila ay kasal. Sasanduan kita, Gerald. Maghintay ka sa baba, sabi ni Tammy. O sige, babaan ako sa 1 minuto. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Ang buong plano ay medyo simple. Magkakaroon lamang sila ng isang piging sa isang hotel upang sa wakas ay tumira ang pamilya ni Gia. Sa pagbaba niya ng hagdan, nandyan na si Tammy na naghihintay sa kanya. Handa na silang umalis. Aalis na sana sila, napansin ni Gerald na may nakatayo sa harap ng kotse na nakaparada sa pasukan ng hotel. Si Natasha York iyon. Pagkakita niya sa kanya, tumakbo si Natasha kay Gerald. Gerald, lumapit ako upang hanapin ka ngunit hindi ako pinayagan ng mga tanod na pumasok. Manalo, sabi ni Natasha. Alam na alam ng mga bodyguard ni Gerald na si Natasha ay kapatid ni Xavier. Hindi alintana ang anumang kadahilanan na binigay niya sa kanila, patuloy silang ipinagkait sa kanya na pumasok. Ni hindi nila ininda ang pagpapalam kay Gerald tungkol sa kanyang pagdating. Ano ito? Mabilis. Kailangan mong iligtas ang aking kapatid. Kukuha siya ng cyanide sa pagtatangkang magpakamatay. Nag-away kami kagabi, ngunit nabigo pa rin ako sa paghimok sa kanya. Ikaw lang ang taong makakapigil sa kanya, sabi ni Natasha, balisa ang boses nito. Kung gayon hayaan mo siyang gawin ito. Sa palagay mo ba, mapipigilan ko siya? Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Paano ka magiging walang puso? Mayroon ka bang ideya kung bakit malayo ang kinukuha ng aking kapatid? Gusto niyang seryosohin mo siya. Ano pa, hindi mo nakita kung paano siya binugbog ni Eunice sa piging kahapon. Panipi, gusto ni Eunice na akitin ka ng aking kapatid upang magawa ka niya nang masama, ngunit tumanggi ang aking kapatid na gawin ito. Tumingin sa iyo ngayon, mabuti at maayos ka lahat habang ang aking kapatid na babae ay nasa malubhang problema. Tatalikod ka, pa ba sa kanya ngayon? Panipi, tulad ng sinabi ko, wala siyang kinalaman sa akin. Kung nais mo, ipasa ang mensahe na ito mula sa akin sa kanya. Kung gusto niya ng gulo, ayos lang sa akin. Gayunpaman, huwag nang magpalakas ng gulo sa aking vilya. Ngini siya ni Gerald habang papalayo. Ikaw ay Tard. Halimaw ka, Gerald. Papunta ka na upang magpakasal sa isang tao kung kailan magpapakamatay ang aking kapatid. Tili ni Natasha sa kanya. Ha? Sino ang nagsabi sa iyo na magpapakasal ako? Panipi, itigil ang pagpapanggap. Alam na ng Long pamilya ang tungkol dito. Hindi ako makapaniwalang nakahiga ka sa mukha ko. Panipi, bellowed Natasha. Wala akong pakialam. Kung alam mo, sa totoo lang, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Napahiya talaga si Xavier kahapon matapos siyang bugbugin ni Eunice sa harap ng karamihan. Dati, maaaring nakaramdam pa si Gerald ng awa at paumanhin para sa kanya. Pero hindi na ngayon. Lumabas siya ng hotel kasama si Tammy habang tinatadyakan ng
Paani Natasha ang galit bago tuluyang umalis. Makalipas ang ilang sandali sa mountaintop villa, isang kasambahay ang nagpapaalam sa, "Madam, dumating na ang iyong kapatid." "Ha? Sumama ba si Gerald sa kanya?" tanong ni Xavier. "Ang kapatid mo lang, madam." "Wala si Gerald." "Panipi." Imposible." Galit na sigaw ni Xavier habang itinatabi ang dalaga at naglalakad sa pintuan upang makita ang sarili. Totoo sa salita ng kasambahay, si Natasha lang ang makikita na umaakyat sa hagdan. Wala naman palang sign ni Gerald. Iyon anak ng Ab***** Turk. Kailan siya naging walang puso? Panipi, sinabi ni Xavier, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.